Okay. 5 minutes, 2 minutes before we start po, o 1 minute. Base po sa ating pong relo, sakto po natin para ano po. Sabihin po ng iba, nag-start kayo kasi pastor ng hindi eksakto kaya nahuli ako. Ayan, kaya i-eksakto natin. Okay, muli po, good morning everyone. Magpapasimula na tayo sa ating gawain ngayong umbagang ito. Prepare our heart and may I call Bro Jonathan to read us the Word of God. Magandang umaga po sa ating lahat. Lagi po nating inaalala mga problema sa ating buhay, mga ginagawa natin, kung paano tayo magtatagumpay. Pero nakalagay sa Proverbs 16:3, sabi niya, ipagkatiwala mo kay Yahweh ang lahat ng iyong gagawin at magtatagumpay ka sa lahat ng iyong layunin. Parang yung sa kwento po sa Kings. Minsan sinalakay po yung Jerusalem. Nakapalibot na yung mga Assyrian army. Halos nakalagay 185,000 na sundalo nakapalibot sa buong Jerusalem. Nagsisigawan na yung mga Assyrian. Asa ng inyong Diyos? Anong gagawin nyo? Matatalo na kayo. Pero yung hari po nun Haring Hezekiah, ang ginawa niya, lumuhod siya, pinagkatiwala niya sa Diyos ang mga pagsubok na dumarating sa kaharian niya. Tapos nakalagay po dun, isang anghel lang po yung dumating nung natutulog yung mga Assyrian army. Kinaumagahan po, lahat po ng mga Assyrian army na lumulusob na yon, patay na pong lahat. Wala mang hiniling si Haring Hezekiah na bigyan siya ng lakas kung paano tatalunin. Pero isang iglap, nawala po lahat sila. Nawa po, samahan niyo po ako tumayo at basahin po natin ang Bible verse dito po sa 1 Corinthians chapter 13 verse 13. Samantala, nananatili ang tatlong ito, ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Tinatawagan ko na po ang ating pambungod na panalangin. Pasibay po, good morning kay katamongan. Minsan pag ini, dela na katamon ng Ginoo. Bang puriyan tayo at pasalamatan kay katamong biya. Tumpong ditak mo pong kayo, bang antasaya tamo po. Tumpong misulat niya po yung lagyo ko keta. Akit ko niya po keta yung lagyo ko. Kakarog na ako po, paruminggo na. Paruminggo na ako pong kakarog. Ngaisip ko mo po, nano naman po kaya yung kanakong panimunan, king kakong panalangin. So, asabi natin po, Brother Rendring, nakalta po kiti, pipilan tamong pong misusulat lagyo para panimunak yung panalangin kita. Minsan, nagaganakakipin po, tanging sister nita, sulat niya po yung lagyo ko kita. Ana na pong gido. Then pong mamaw sa liwakan ako, rin paunakan. Then nga po, apong giduwa na. Kukutang kaya po talaga yung sarili kong nahanyo talaga yung lagyo ko po, magkamaling ginawa.
misulat ka rin, patulang kay lagyo ko ako. So, puta po kilala talaga, yung talagang lagyo ko po, Rodolfo. Malaw ya pong malawot, yung ka na akong palayo. Then pong paunakan, then kalukuran, awsanda na akong brother guides. Then pauna ka na liwa, manggits. O di ay Sister Dita, bali po paunakan ko ni. Manggido, anak ko. Anya, aga nakako po. Diyan mga nita po, saya tamo po. Lumbis ako pong makilala king Ginoo. Siguro doon nyo po, pasulat iya po yung lagyo kitsa. Opo, potang kaya po. Birasta po ka rin, pangutang iya po yung lagyo ko po palabalo na nyo talaga yung lagyo ko. So, pangarapan nyo po, adwan nyo po king Ginoo. Ko po kabut manyat ng manyat king nga pong Ginoo, manyat. Iya po hindi ng tamo. Sabihan tapo kayo, Ginoo. Gamitan nyo ko. Pasula iya po yung lagyo ko ka rin. Baka nita po magamit ko kayong obrayo. Po mga yan. O, salamat po. O, doon ko tapot manalangin. Nga pong Ginoo, bilang panggalang kaya. Lord, salamat po Ginoo. Kimpe paraminggong pamaningat mo kaya kami. Mo kaya Pepa Bren. Noon ay Ginoo, pinya mo yung kailangan. Mo kaya pagkulangan Ginoo. Salamat po Lord, king kaingatan na pigkalob mo. Lord, na anuman po yung giawaming makatulagin kaya kang harapan Ginoo. Kasalanan Ginoo. Patawaran mo kami, bangka nita Ginoo. Maging karapat dapat kaming magpuri at magpasalamat king oras sa iti Ginoo. Lord, oreni po rin ka na akong kapatad Ginoo. Lalapit kami kaya ka. Mit mong kababanlob. Bubuklan bila po rin kaya kami puso. Tatanggapan ta kan Diyos min tagapagligtas ng biyemi Ginoo. Nya Ginoo king oras sa iti Ginoo. Tas daka Ginoo, ala kang itas nung aliway lagyo mo Ginoo. Nya Ginoo, ang tabayanan mo kami, ang gaking mayari kami. Panalangin kami na nung makanano Ginoo, yung gamitan mo kareling instrumento, den mong kabyas ng dening anak mi Ginoo. Bang po magpuri kami, baging masaya ka. At king amanong ipasyag ngeni, bless me kami pastor. Bang kanita Ginoo, di namin kabyasnan. Bang kanita may paluwanag lang masanting, malino rin kaya kang salita. Lord, salamat po. Salamat. Dakal-dakal salamat. King lugod mo. Kaya, ing sabla Ginoo, babalik mi kaya ka, ing mata sa kapurian kapasalamatan. In Jesus' name, Amen. Amen. Muli po, isang malakas na palakpak para kay Lord. Amen po. So, totoo po yung nasabi kanina ni Brother Guides na mas makatakot po kanong tatalakad at mamarap pag ren kaharap mo ren anak na ning Ginoo. Amen po. At okay mo pong tatakot na mo. Ulingin kaya katamong Ginoo po is holy. Amen po. At sinabi na ning Biblia na kailangan magkaroon po tayo ng banal na pagkatakot sa Kanya. Ulingin kaya katamong Diyos, banal niya. Amen po, amen. His love, His holy. His grace, His holy. Amen po. Ang Kanyang oras, ang Kanyang blessing na binibigay sa atin ay banal. Amen po. Kaya ating hilingin sa umagang ito ang sabi sa awit 27:4, kay Yahweh isang bagay lang ang aking hiling. Iisa lamang ang aking hangarin, ang tumira sa templo niya habang buhay, upang kagandahan ni Yahweh aking mapagmasdan, at dooy humingi sa Kanya ng patnubay. Amen po. Sa umagang ito, tayo po ay magdiwang, tayo po ay magpuri, tayo po ay magpasalamat. Amen po. Sapagkat ang pagmamahal ng Diyos ay mananatili at mananatili. Amen po. Amen. Sino po yung nananabik na kay Lord dito? Amen. Alam ko po ng bawat isa ay excited na po sa pinaka-importanting date. Amen po. Ito po ay ang makipag-date tayo or makitagpo tayo kay Jesus. Amen po. Kaya sumagang ito, mag-celebrate po tayo ng pag-ibig ng Diyos sa ating buhay. Amen. Puso ko'y nananabik sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Come on, church. Hallelujah! Tayo'y sumayaw! Woo! Hallelujah! Tayo'y umawi! Tayo'y umindak para kay Lord! Dakila
Panginoon, dito sa puso ko. Hindi ka nagbabago, ikaw ay totoo. Sa bawat tawag ko, tinutugon mo ako. Ako'y walang takot, ikaw ang kasama ko. Come on, church! Let's clap our hands for Jesus! Tayong lahat na nasasabi kay Lord ay umawit ng may pasasalamat mula sa ating mga puso. Hallelujah! Come on, church! Puso ko'y nananabik sa banal mong pag-ibig. Yakap mong walang maliw, nadarama bawat saglit. Hindi mapapantayan ang wagas mong pag-ibig ng kahit sino pa man. Jesus, ikaw lamang. Hallelujah! We thank you for your love. Hallelujah! Come on, church! Sa kapangyarihan mong taglay, buhay ay lumaya. Kagalingan ay nakamtan, buhay ay sumila. Karapat-dapat lang, napapurihan ka. Pasasalamat ay sasambitin tuwi na. Come on, church! Let's clap our hands for Jesus! Hallelujah! Our God deserves the highest praise. Our God deserves the highest honor and adoration. Let's sing this. Puso ko'y nananabik sa banal mong pag-ibig. Yakap mong walang maliw, nadarama bawat saglit. Hindi mapapantayan ang wagas mong pag-ibig ng kahit sino pa man. Jesus, ikaw lamang. Hallelujah! Wala kang katulad, Panginoon! Wala kang kapantay, Panginoon! Sapagkat pinatunayan mo ang iyong pag-ibig, Panginoon. Pinatunayan mo ang iyong kapangyarihan, Panginoon. Ikaw ay tunay. Ikaw ay buhay. Ikaw ay totoo sa aming mga buhay. Come on, church! Patuloy na purihin ng Diyos. Patuloy siyang pasalamatan. Patuloy siyang parangalan sa ating mga buhay. Let's sing. Pinatunayan mo kapangyarihan. Yarihan mo. Pinatunayan mo ang pag-ibig. Ang pag-ibig. Hallelujah. Pinatunayan mo sa buong mundo. Ikaw lamang. Ikaw lamang ang Diyos, buhay ka't totoo. Minsan pa po, pinatunayan mo, kapangyarihan mo, pinatunayan mo, ang pag-ibig mo, pinatunayan mo, sa buong mundo. Ikaw lamang ang Diyos, buhay ka't totoo. Come on, church! Clap your hands for Jesus! Napakabuti mo, Panginoon! Patuloy kami mananabik sa iyong presensya, Panginoon! Come on, church! Let's sing once again! Puso ko'y nananabik sa banal mong pag-ibig. Yakap mong walang maliw, nadarama bawat saglit. Hindi mapapantayan ang wagas mong pag-ibig ng kahit sino pa man.
Jesus, ikaw lamang. Hallelujah! Ikaw lamang, Panginoon. Ikaw lamang, Panginoon. Wala nang iba. Jesus, ikaw lamang, Panginoon. Napakabuti mo, Panginoon. Yes, Lord, ikaw lamang, Panginoon. Wala nang iba. Ang siyang tanging umibig sa amin, Panginoon. Unconditionally, Panginoon. Thank you, Lord, for your love. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Come on, church. Patuloy po natin na sambahin ang ating Panginoong Diyos. Damhin po natin ang kanyang presensya. Hindi po aksidente na tayo ay nandarito. Amen po? Ang Diyos ay may magandang plano sa ating mga buhay. Ang Diyos, ang siyang tangi lamang na umibig sa atin ng walang hanggan. Hindi niya tinitignan kung saan tayo galing. Hindi niya tinitignan ang ating mga nagawa. Dahil kapag lumapit tayo sa Kanya ng buong puso, gaano man katingkad, ng mas matingkad pa, na kulay pula ang ating mga kasalanan, lilinisin niya ng Diyos. Papuputiin ng Diyos ang ating mga puso at gagawin niya tayong banal. Hallelujah. Come on, church. Sa umagang ito, let us be reminded sa pag-ibig ng Diyos sa ating mga buhay. Hayaan mo na lumabas sa iyong bibig ang iyong pasasalamat sapagkat pinatunayan niya ang kanyang dakilang pag-ibig. Siya ay namatay para sa atin upang tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Hallelujah. Come on, church. Worship the living God. Napakabuti mo, Panginoon. Ikaw lamang. Wala nang iba, Panginoon. Come on, church. Holy Spirit, this morning, we offer our lives unto you. We offer, O God, our hearts unto you. Dahil higit sa ano pa mang bagay, church, ang nais ng Diyos ay ang puso mo. Kaya sa umaging ito, tayo ay lumapit ng may pagpapakumbaba sa Kanya. Oh, Holy Spirit, we thank you, Lord. We thank you, Lord. Hallelujah, Lord. Oh, Diyos, Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Ginawa mong lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. O Diyos, wala nang papantay sa kabutihan mo. Come on, church. Ang ngalan mo itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko, aming Ama. Come on, church, let's just enjoy the presence of the Lord. Hallelujah. Let's sing this once again. Ikaw ang tunay na dakila. O Diyos,
Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Ginawa mong lahat. Pag-ibig mo ay tapat at wagas. O Diyos, wala nang papantay sa kabutihan mo. Ang ngalan mo itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Minsan pa po, let's sing this. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko, aming Ama. Dakilain ka, O Diyos. Come on, church! Purihin mo ang buhay ng Diyos. Sambahin mo ang tunay na Diyos sa umagang ito. Oh, we worship! Hallelujah! Pwede po bang itaas natin ang ating mga kamay at sabay-sabay nating awitin ito? Come on, church! Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Di nagbabago, Diyos ka sa amin. Tanging sandigan, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, maghari ka. Magliwanag ka sa buhay ko. Di nagbabago, di nagbabago, Diyos ka sa amin. Tanging sandigan, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, maghari ka. Magliwanag ka sa buhay ko. Magliwanag ka sa buhay ko. Magliwanag ka sa buhay ko. Aming Ama. Magliwanag ko, O Diyos, sa aming mga buhay. Come on, church! Ating purihin at sambahin ang ating buhay na Diyos. Napakabuti mo, Panginoon. Napakadakila mo sa aming mga buhay, Panginoon. Hallelujah, Lord. We thank you for your presence, O God. We thank you for your love, O God. Tunay nga na hindi nagbabago ang iyong pag-ibig sa amin, Panginoon. At pinatunayan mo ito, Panginoon, while we were sinners, O God. Makasalanan kami, Panginoon. Pero minahal mo kami, Panginoon. Pinatawad mo kami, Panginoon. Tinuring mo kaming mga anak, Panginoon. Tinuring mo kaming mga kaibigan, Panginoon.
Lord, sa umagang ito, ramdam namin, Panginoon, ang iyong dakilang pag-ibig sa amin, O God. Kaya kami nagpapakumbaba, Panginoon. Narito po ang aming mga buhay. Sinusuko namin sa iyo, Panginoon. Narito po ang aming mga puso, Panginoon. Binibigay namin sa iyo, Panginoon. Hindi namin alam kung ano ang mangyayari kinabukasan. Hindi namin alam kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Pero isa lang, Panginoon, ang sigurado kami, kasama ka namin sa aming mga buhay. Thank you, Lord, for this assurance, Panginoon, na hindi ka nagbabago, Panginoon. Thank you, Lord, for this assurance na ikaw ang tunay na Diyos. Thank you, Lord, for this assurance na ikaw ang buhay na Diyos. Kumikilos, Panginoon. Nagpaparanas, Panginoon, sa aming mga buhay, Panginoon. Salamat sa napakasarap na presensya mo, Panginoon. Hindi mo kami binigo, Panginoon. Ikaw ay aming nakatagpo, Panginoon. At alam namin, nagsisimula ka pa lamang, Panginoon, ng mga kamangha-manghang bagay na gagawin mo sa aming mga buhay, Panginoon. We will experience the breakthrough in our lives. We will experience, Panginoon, the blessings upon blessings, Panginoon, sa aming mga buhay. And we will experience the peace, Panginoon, ang kapayapaan na hindi mananakaw ni inuman, Panginoon. Come on, church! Bigyan po natin ng malakas na palakpak ang ating Panginoon. Napakabuti mo, Panginoon! Napakadakila mo, Panginoon! Kaya karapat-dapat lamang, Panginoon, na sa iyo ibigay ang pinakamataas na papuri, pasasalamat, Panginoon, mula sa aming mga puso, Panginoon. This we pray in Jesus' name, and everybody say, Amen. Thank you, Lord, for your presence. Nawa po tayo dumako na po sa ating pagkakaloob. Nawa po samahan niyo po at yumukot manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito, Panginoon. Sa linggong inyong pag-iingat po sa amin, Panginoon. Sa mga gabay, mga patnubay niyo po sa amin, Panginoon. Mga natututunan namin sa araw-araw, Panginoon, na inyong ibinibigay sa amin, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Nawa rin po, Panginoon, nilalapit namin ang mga kaloob na malilikom ngayong araw na ito, Panginoon. Kaya po, biyayaan niyo po kaming lahat sa aming mga business, sa aming mga trabaho, Panginoon. Na po kayo pong magtumulong sa aming gumabay sa aming mga ginagawa sa araw-araw, Panginoon. Na po, ang mga kaloob na to ay magamit sa aming simbahan para sa aming ikalalago ng aming simbahan, Panginoon. Nawa rin po, Panginoon, patuloy niyo po kaming ilayo sa anumang sakit, kapahamakan, kalamidad, Panginoon. Kasama po ng aming mga pamilyang nasa aming mga tahanan at mga pamilyang nasa ibang bansa, Panginoon. Nawa po kayo pong gumabay sa kanila at mag-ingat sa araw-araw, Panginoon. Nawa rin po, Panginoon, binabalik po namin ang pinakamatas na papuri at pasasalamat sa makapangyarihang pangalan po ng aming Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Amen. Nawa po, nasa dako na po tayo ng mga pagkatotoo po. Sino po dito ang mga magbibigay ng kanilang patotoo sa mga biyayang natanggap nila sa araw-araw, mga blessings, pagpapagaling. Nawa po, tinatawagan ko na po kung sino man po sila. Eto po si Sister. Good morning po. Siguro po, may challenge ko kitang sinabi ng Mang Kondring na anya mag-testimony kailangan keng week ating ang gagawa ni nga pong kaya katamo, dapat magpasalamat tamo or mag-testimony tamo dapat. Eta po dapat marine.
Dapat po niyang Sunday mag-testimony ko. Ano yung sabi ko ang mate ko, kaya nang susunod ako. Magpasalamat ko kay Gagawa na palagi tamong mag-prayer every Friday at magpasalamat ko na itatang ko kay patuloy a prayer tamo, patuloy a pamaglapit na kay ngapong Ginoo. Yung kayang insulin mila ko ne. Kaya magpasalamat ko kay ngapong Ginoo. At patuloy na pagalingan eh. At kaya kakong spiritual life na medyo bistaman kanito, talagang active ko. Tapos biglang uling kayong obra, kayong nano pa man na gagawang ko kayong biye. Itang on and off ko makanito. Pero iba tayong mag-Sunday school tamo, tapos binisi kayong sarili ko kayong gawain tamo. Kaya magpasalamat ko na patuloy na didena na akong kalakasan ng hapong Ginoo. Kaya, thank you, Lord. Meron pa po ba? Kung wala na po, ako po masasabi ko lang, sapat na po kasi yung magpasalamat tayo sa araw-araw. Sino bang makakapagsabi na magigising tayo sa araw-araw? Isang biyaya na po yun. Ay, ito, sister po pala. Ay, akala ko Sige po, sapat na po kasi sa atin sa araw-araw yung magising tayo. Nawa po, lagi nating tatandaan sa pananampalataya natin ngayong araw. Nawa po, hindi ka magtataka ka man o hindi. Hindi ko makakapagsabi, hindi mo na iniisip kung anong yung kakainin sa araw-araw. Iniisip mo kung anong gusto mong kainin, iniisip mo kung anong yung bibilhin. Lagi nating tatandaan, pananalig lang po ang ating kailangan. Na po, tinatawagan ko na po ang ating pastor sa pagbibigay na mensahe sa araw na ito. Thank you, Brother Jonathan. And siguro po magandang dagdagan ko po yung binanggit ni Brother Jonathan. Sapat po yung yung magising tayo sa umaga na pasalamatan natin ang Panginoon. Amen. Yung mangyari po na yung nangyayari na nagigising tayo every morning, sapat po para magpasalamat tayo sa Panginoon. Sapat para magpatutuo tayo sa Panginoon. Amen? Ginagawa ng Panginoon Diyos yun. Sino sa atin nakakalam na magising nga tayo? Wala. Hindi, kaya dapat lang, thank you Lord. Amen po. So, salamat po sa presensya po natin, bawat isa. Amen. Pwede bang palapakan natin ng Panginoon? Thank you po, thank you. Di man po kayo naaabot, sometime po, pagka uling aliwanay tampogi, laging may nagpapa-autograph. No? Dito pa lang sa pagbabago ng pulpito, kung atagal rin at yung bandagulot, hindi ko po kayo nakakamayan. No po? Pero ganun pa man po, hindi ko po sasarya na hindi ko kayo makamayan. No? Dalala ng pagkakataon, amis da kayungan po. Amis da kayungan. Salamat po sa presensya po ninyo. Amen. At hindi lang ako yung pinapasaya po ninyo, siyempre, lalo tigil sa Panginoon. Amen po. Amen. Thank you po sa, ka rin po, Sister Jamela. Salamat po. Natutunan natin Sunday School. Talagang, tingnan po ninyo. Kapatid po natin, talagang, tama po yung yung sinabi po ni Sister Juliet, yung punto na, maganda na bisihin po natin ang ating mga sarili sa Panginoon. Amen po. Kapag kayong utak po natin, hindi naging busy sa gawain ng Panginoon, kapatid, mapanganib. Pastor Dom, saan yung binabanggit mo na mapanganib na yan? Dakalya pong pupunta-punta lang yan, kung saan-saan. No? Makaisip kang masanting. Pero kapag ka nabisi ka sa gawain ng Panginoon, patungkol po sa salita ng Panginoon, katulad po niyan, sa Sunday School po natin,
ano ko ito, tawag nito, pabatid. Yung mga napag-aralan po natin sa Sunday School, gusto po ninyong balikan, puntahan lang po niyo sa YouTube at chupo ka rin. Chuka rin Bro Jonathan. Chuka rin. Pinupost si Brother Jonathan king YouTube. Po tayo po, gustong-gusto nyo talagang balikan. Ano kasing tinuro ni Ma'am doon nung nakarang, ano kasing tinuro ni Sister Aileen nung nakarang, nung linggo? Parang namiss ko hindi ko napuntahan. Puntahan nyo yung YouTube, makikita po ninyo doon. Amen? So, praise God. Pero siyempre, mas maganda po na present po tayo at yung tamo po, Kenny, pakiramdaman po natin talaga. Bangkanita, alam mo rin nyo, timpong premyo. hindi po, wari kaya mo po ito. Pero ang saya di po ba? At siyempre po, bilang rin po, sabi ko nga kanina, sa ating pong pagkatapos ng Sunday School po natin, agyang po ninyo pakakabsiking kay sunod na linggo. No? Siyempre, kain naman po tayo. Baka biglang-bigla, mga duling naman tayo sa gutom. Mahaba yung mensahe. Magdala ko pong unlimited na kape. Brewed. Saan pa kayo doon? Baka, mayroon din tayong, kung gusto mo ng pure, siyempre, yung timpla ko. Sabi ni Brother Ending nung bigyan ko, tapang na, saan? Barako, opo. Talagang medyo mabagsik-bagsik yung bagya. Tapos, atinta mo pong patinape. Tinape mo kung ditang mo pong tinape, siyempre. Nung bisa kayo pong Skyflex. Makasawa na yung Skyflex. Pabilihin natin si Sister Nita. Para, atinta naman pong, yung bagyaya mo, habang, huwag kayong mahiya na habang sa Sunday School, ating kape. I-serve na kayo po yung kape. Amen. Pasalamatan natin ang Panginoon, yung mga anak po natin dito. Hindi natin pansin nung nakarang linggo, bago silang dalo. Yung mga bata dito sa harap po. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Salamat mga anak. So, yun. So, praise God. Ano pa? Start na tayo. Okay lang po ba sa inyo? Start na tayo? Okay, start na po tayo. So, iba yata yung topic mo ngayon Bro Domi. Parang nag-i-English ka yata ngayon Opo. Actually, ayaw ko na sabihin, nagpa-practice ako Say it. Sasabihin ko na. Love yan a day. At siyempre po, yan ang topic po natin ngayong umaga. Siyempre, kanina po binasa na ang ating teksto. No? Basahin ko po sa 3 salin. Okay lang po ba? Tikdota mo po. Hindi po, hindi kalabisan yan. Dapat po kung amano ng Ginoo, dieta mo po itang respect. Kasi habang binabasa po natin ang salita ng Panginoon, nagsasalita po ang Panginoon sa ating po mga buhay. Amen. So, this is the Word of God. Ang sabi po niya, ang 3 ito'y nananatili. Ano-ano ang mga ito? First, ang pananampalataya, pag-asa, at pag-ibig. Ngunit, ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Ama naming banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa oras na ito, nirerespeto po namin at nagalang ang iyong presensya sa aming kalagitnaan sa oras na ito. Salamat po, Panginoon, mula pa sa pasimula pagdating namin dito sa Sunday School, sa aming pong pag-aawitan, hanggang sa ngayon sa pagbasa ng iyong salita at sa mga susunod pa, napipil na po namin, Panginoon, ang iyong presensya. Maraming pong salamat sa iyong kilos, sa iyong gabay, patnubay, sa kagalakan at kapayapaan, Panginoon, na pinapadama po ninyo. Salamat po sa mga salita mo, Panginoon, namin pong pakikinggan ngayong umagang ito, mula po sa pasimula hanggang sa matapos. God, i-bless po ninyo.
Pagpalain po ninyo. Panalangin ko maging encouragement, Ama, sa bawat isa sa amin ay yung mga salita na may papahayag ngayong umagang ito. Salamat ng madami, Panginoon. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Magkakaupo na po tayong lahat. Salamat po. Pantulan ko kanina, Sister Jamela, ang kanyaman kasi itang, ang sarap kumanta niyo po. Amen. Amen. So, yung ating pong teksto ay patungkol sa pag-ibig. Pastor, bakit naman patungkol na naman sa pag-ibig ang sinishare mo ngayon? Siyempre, love month nga eh. Di ba? Dapat po, yung maganda na makita po natin itong sustansya ng panahon. Hindi natin ipinapangaral ang itong love month at topic patungkol sa pag-ibig dahil sa panahon lang katulad nito nangyayari o pinapractice ang pag-ibig. No. Hindi po. No. Hindi po yung punto na ngayon nag-ibigan tayo. Pagkatapos doon sa langit good morning po. Langit hindi na. No, hindi na tayo nag-ibigan doon, susuntukan tayo, away-away na. Hindi. Hanggang doon yung pag-ibig. Kaya nga mamaya mayroon tayong makikita diyan na dahilan kung bakit ang pag-ibig po ang yung pong kumbaga nangingibabaw. Alam po ninyo, masaya po ako na tinitignan ko doon sa mga iba-ibang salin ng Biblia. Sabi nga sa pagkaka-English ganito And now these three remain, faith, hope, love. But the greatest of this is love. Oh, talaga? Meron pa bang iba, Pastor? Meron po, Kapampangan, sabi niya. Dapat, ngeni, manatili ing kasalpantayanan. Ing kapanayan. Ano po yung kapanayan? Hope, pag-asa, itang paghihintay. Lugod, dating at lu, at ing maragul, dili, kareti, yaing lugod. Pansin natin, nangingibabaw ni po, mangibabaw yaing lugod. So, mga kapatid, tuwing dumarating po itong February 14, siyempre, alam natin ito, nagdiriwang ang mga tao ng tinatawag na Valentine's Day. Yung iba po, nagbibigay ng bulaklak, nagbibigay ng chocolate, then yung mga tinatawag na sweet messages. Ano po? Sino sa atin dito nakatanggap ng bulaklak noong nakaraang February 14? May mga nakatanggap ba? Parang wala. Pareho kayo ni Mrs. Hindi rin nakatanggap Binato ko lang na Hana ko, Happy Valentine's. Binato ko lang ng Happy Valentine's Hindi, yung Happy Heart Day ako. Di ba? Alam po ninyo mga kapatid, siyempre po, daldal na pong talata ito, di ba? Na ipinapangaral. Siyempre, sasariwain po natin yung mga maraming mga kahulugan yan Kasi sabi ko nga, kapag about love ang ipinapangaral, exciting. Di ba? Masaya po tayo. Di ba? Kaya masaya actually yung umiibig at saka minamahal. Amen. Kaya masaya ang love kapag kaya ng topic. Madalas po kapag kayo pinapangaral po natin, itong talatang ito, binabanggit ko po yung the culture of ng mga Greece. Actually po, itong sinulat na ito ni Apostol Pablo, naka-address sa Greece. Corinto nga sa Gracia. Corinto. At daldal na po ito. Alam po natin, their culture is maibigin po ang mga Grego
sa karunungan. Ayan, may ibigin po sila. Talaga naman pong nung araw, naging naging great, mga powerful na bansa. No, nung araw. Sa pangunguna nga po ni Alexander the Great. Panahon ng, namayagpag noon ang Gracia doon sa tinatawag na, yung pamumuno ng tinatawag na Hellenistic government. Ba? So, naging maganda noong mga panahon yun. Actually, sabi ko nga, sa pananakop po ni Alexander the Great, is ipinairal po niya yung pong wika. No? Hindi lamang basta nananakop si Alexander, inawakan niya ang isang bansa, itinuturo pa yung wika nung araw. Kaya nga po, nung araw po kapag kasakop ka, di ba, bansa natin, sakop ng, ng Gracia, abay marunong tayong magsalita ng Grego. Yun pong, noon, matindi. Biyasa tayong magsalita ng Grego kasi yun yung pinapairal Di ba? Yun ang batas. Parang sa panahon natin ngayon, kung noon Greek, ngayon naman English. Di ba? Lahat, marunong tayong magsalita ng English. Ganun po ka-powerful ang, noon, ang Greece. Mahilig sila sa karunungan. At sabi ko nga, kapag ang mga Grego, isa sa mga kultura nila, kahit nagtatrabaho yan, nag-aararo sa bukid, kapag mayroon siyang nabalitaan na pagtitipon patungkol sa mga talastasan, ay tumitigil yan sa trabaho. Iniiwan yung trabaho at pumupunta doon sa umpukan at nakikinig, makiramdam la po. Opo, makiramdam la. Makanyan po. Biyasala po rin Grego. Kaya sabi ko nga, ang mga Grego po, diyan nagpasimula yung mga unang nakilala, yung mga tinatawag na the great philosopher. Nandyan sina Plato, yung mga, sabi ko nga, yung mga manunula, mga doktor, mga tawag nito, mga magaling manalumpati. Diyan sila nagmula. Yan unang nakilala. Kaya nga the great philosopher. Makikita natin dyan. Tangan nga lamang si Pablo po nagsalita po siya. Kung papansin po natin yung unang tatlong versikulo ng 1 Corinthians chapter 13, makikita natin na nagagawa ko man ang lahat ng mga bagay nito, if wala akong love, I am nothing. Di ba? Pansin natin yon. Nasa iyo na ang lahat. Kompleto ka na ng lahat ng mga ginugusto ng tao. Kung wala kang love, ayan, parang ganun yun tinutuko po ng mga talata. I am nothing. O you are nothing. Makanyan lang po. Ang mga Grego po, bihasa sila. Siyempre, hindi naman patatalo ang mga Pilipino. Hindi lang nila alam at that time. Bihasa pang mga Pilipino. Bihasa sila pero may kulang sa kanila. Ano kasing kulang? Ulitin ko po, love. Amen, yun po ang kulang. Pero, Pastor, yun nga po ba talaga ang ibig sabihin ni Apostol Pablo nung isinulat po niya ang Korinto? Ano po? Isa na yun. Pero mayroon pa pong isang mas matinding dahilan kung bakit po sinabi ni Apostol Pablo ang bagay na yon. Pastor Doms, ano pong ibig mong sabihin? Alam po ba niyo mga kapatid, kung babasahin po natin ang buong aklat po ng 1 Corinthians, makikita po natin dyan yung tinatawag na parang mababanaagan mo sa iyong pagbabasa atin pong hidwaan. Nalang mo sabihin, Bro Domi, yung atin, mayroon, di po ba? Mayroon pong hidwaan. Sa aklat po ng Korinto. Kaya nga,
doon sa 1 Corinthians chapter 1 verse 10 up to 12, mababasa natin yung mga pahayag na ganito. Mga kapatid, sabi po niya, ako'y nananawagan sa inyo sa ngalan ng ating Panginoong Hesukristo. Magkaisa kayo sa pananalita, isipat, layunin upang mawala sa inyo ang pagkabahabahagi. Sapagkat ibinalita sa akin ng mga tauhan ni Chloe na kayo raw ay may mga alitan. O ita pala. Sa church pala sa Korinto, atin pong hidwaan, atin pong alitan, atin pong pagkabahabahagi. Amen. Atin pong problema. 11, sapagkat ibinalita sa akin, 12, ito ang tinutukoy ko. Sabi ng isa, kay Pablo ako. Sabi naman ng isa, ako'y kay Apolos. May iba naman nagsasabi, kay Pedro. Ako, at may nagsasabi pang, ako'y kay Kristo. Wow. So ito pala, mayroon pong problema sa church, sa Korinto. Mayroon pong alitan, mayroon pong pagkabahabahagi. Pero ano yan? Basahin mo po yung yung chapter 12 ng Korinto. Apo, talagang punong-puno po sila ng gift. May mga gift sila. Spiritual. Amen. May mga gift sila, may mga kakayahan. Ang iglesia, parang sa atin din naman. Amen. Sa atin dito, mayroon tayong kanya-kanyang kakayanan, di ba? Ano po? May mga gift na ipinagkaloob sa atin ng ating pong Panginoon. At iba-iba po tayo ng mga ipinagkaloob ng ating Panginoon ng kakayanan. Pero dito mga kapatid, doon nga sa 1 Corinthians chapter 1 verse 3, meron kayong ang gift na ganyan. Meron kayong kakayanan na ganyan. Meron kayong pananampalataya, ano pat? Sabi nga niya, ako napapalipat sa bundok. Napapalipat sa bundok. Ano tawag nito? Sa kabila yung, sa pamamagitan ng pananampalataya. Sabi niya, ngunit kung wala naman kayong pag-ibig, wala. Balang mo kapatid, si Pablo, sa puntong ito na sinusulat niya itong aklat na ito, nakita niya. Oo, ang iglesia talagang nagwo-work, gumagawa. Ginagampanan po nila ginagawa nila yung kanilang tungkulin. Mahusay sila, nagpapahayag sila ng salita ng Panginoon. Ginamit pa nga yung unknown tongues. Di ba matindi yun? Sabi niya, kung wala akong pag-ibig, para lang akong batingaw. Walang silbi. Amen. Yun po yung punto ng chapter. Sabi ko nga sa akin, Kudigo, marami silang spiritual gifts, pero kulang sa tunay na pagmamahal sa isa't isa. Yun po yung matindi dito. Kaya sinulat ni Pablo sa kanila ito, at sa atin na rin po naman, mga kapatid. Para ipakita po na ang love o pag-ibig ang sukatan ng tunay na buhay Kristiyano. Hindi po kapatid yung talento, kaalaman o galing sa gawain ng ating pong Panginoon. Bagamat kailangan, siyempre po, kailangan natin maging magaling din naman. Pero hindi yun. Yung pangunahin, sabi ko nga, nangingibabaw dapat itang love. Amen po. Magtanong po ako, kumusta po yung pag-ibig natin? Hello? Amen. Tayo po ba'y nagmamahal?
Amen. Pag sabi sa kapatid mo, I love you. Siyempre, with the love of the Lord, baka ano naman. Amen. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Kapatid, ang Valentine's po, hindi po isang araw lang. Amen. Kaya ngayon, gusto ko pong Valentine's yan. Sa atin, araw-araw, Valentine's. Amen po. Hindi po dapat isang araw lang. Araw-araw, dapat ipinapadama po natin yung pag-ibig. Dapat lifestyle. Kumbaga, mamaya po makikita natin ito. The first point na nais ko pong makita po natin, ito, arangkada na po tayo. First point. Sabi natin dyan, true love is seen in... parang... mali ako. May see yun. Action yun. Action. Hindi, sa magmamadaling ko siguro yan. Action yun. True love is seen in action, not just word. Amen po. Na dapat nakikita po sa yung pong gawa po natin, sa ginagawa po natin. Amen po. Kaya nga sabi natin, ang pag-ibig ay nakikita sa gawa, hindi lang sa salita. Kaya nga may paalala, yung pong talata, yung 1 John chapter 3 verse 18, let us not love, with words or speech, but with action and truth. Amen po. Kaya nga, sabi ko, bilang mga Kristiyanong tinawag ng Diyos, dapat ipakita natin ang pag-ibig, hindi lang sa... Alam po ninyo, ito sermon ko sa mga kabataan. Lalong-lalo na sa puntong pagliligawan. Mga dalaga, may mga dalaga ba dito? Huwag kang magpaligaw sa chat. Yung may mga lang dyan. Kung minsan po, dahil nahihiya yung lalaki. Sabi niya, kaya ko sinabi na sa cellphone na lang kasi nahihiya ako hindi ko masabi sa person, kaya sa chat na lang. Totoong love to. Sabi ko nga, kung totoong mahal ka nang naniligaw sa'yo, dapat mong tayo bali. Amen po. Dapat makantita po. Kaya nga sabi ko dito sa kudigo ko, ipakita natin ang pag-ibig hindi sa chat o post. Saan? Siyempre sa Facebook, yan ang uso ngayon . Kulang yun? Dapat po sa actual. Amen po, actual. Paano yung actual, Pastor? Halimbawa, may nangangailangan. Tulungan. Di ba? Parang naalala po ninyo yung isang pangaral sa Santiago. Ito. Hindi ko sinasabing mali po yung ipanalangin natin. Ano ba? Pinag-pray mo. In Jesus' name, pagpalain ka naman ng Panginoon. Kaya ala ka namang ginawa. Sasabihin mo, love ka ng Panginoon. Ala ka namang ginawa. Dapat. Ganda po yung aksyon. Pagka nangangailangan, siyempre, dinan me, sopan me. Kaya nga, sabi ko dito, ulitin, kundi sa aktual, tumulong ka. Amen. Hindi po sapat yung sinasabi lang natin na mahal natin sila. Amen po. Mahal natin si kapatid. Mahal natin ang ating mga kapwa mananampalataya. Dapat nakikita po sa buhay po natin. Amen po. Ang pag-ibig ay nakikita sa ugali. Amen. Maging po sa ugali, dapat po nakikita po sa atin. Yung the way na umasta po tayo. Amen po. Minsan madaling sabihin ng iba, Kristiyano ako. Tanong ko lang po, may nagtanong po sa atin, naranasan na po ba natin yung sabihan na, Kristiyano po ba kayo? Opo, Kristiyano ako.
Nasubukan na po ba natin na nagsabi ng ganon? Ingkutan. Halata ba? Amen. Halata ba? Idiin ko po. Sinabi mo na ikaw ay Kristiyano. Ang tanong, halata ba? Baka nung sinabi mong ikaw ay Kristiyano, nagtaka yung pinagsabihan mo. Kala ko hindi kayo Kristiyano. Bakit? Kasi hindi halata. Amen. So, ulitin ko po, without love, sabi po ni Apostol Pablo, I am only a resounding gong. Sabi po niya, yun sa 1 Corinthians chapter 13, verse 1. Ano po? Yung, ano kasi yung gong? Yung tambol. No? Walang message. Di po ba? Walang message. Kaputa mong wala yung, kumbaga, wala yung love. Alam po ninyo ang drums. Alam niyo yung drums? Tinutugtog ka niya. Ang galing ng natin nagdadrums natin. Alam po ba ninyo yung drums, wala siyang tono? Apo, wala lang tono yan. Hindi, may tinutuno. Yung isa medyo mas mataas, yung iba-iba yan. Pero wala siyang tono na kung saan yung dinidireksyon ng isang kanta. Halimbawa, do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Ala yun. Amen. Ano po ang nagbibigay ng tono? Sige nga. Sa mga musician natin. Ano ang nagbibigay ng tono sa drums? Kalabog ka, no? Mayroon akong narinig, yun po ang tama. Bass. Bass. Yun ang nagdadala ng tono. Amen. Kaya po kapag may drum, wala pong bass, parang kulang. Kulang niya. Makanyan mo naman. Atin kang gawa, ala kang love, ala. Amen po. Dapat atin pong love, kapatid. Atin nga pong kapartner. Katulad itong drum, para magkatono siya. Atin nga pong bass, kaya po importante ito. Para maitono po yung bass, yung drum. Alam kung saan tumutungo. Without love, I am only a resounding gong. Maingay lang. Sabi ko nga dito, mas mahalaga ang mabuting puso kaysa magandang boses o galing sa ministry. Amen po. Mas maganda po yun. May boses ka nga. Pero wala namang mabuting puso. Wala yan. Amen po. Wala yan. Kaya nga, sabi natin dyan, yung pinakahuli dyan, ang pag-ibig, ang pagkakakilanlan ng tunay na Kristiyano. Opo. Ito, love month nga ano natin yan. Gusto mo makilala ka? Dapat nakikita po sa balat natin yung pong pag-ibig. Amen. Hindi yung nagtataka, Kristiyano ba yan? Born again ba yan? Hindi nakikita Dapat gulot mo pa, halata na. Talagang iba ito Kristiyano nga talaga ito. Born again. Yung napakatindi po, itong talatang ito, itong John chapter 13, verse 35. Opo. Ano pong binabanggit sa John chapter 13, verse 35? Bahagi lang po sa pagkaka-English ganito. Sa Tagalog na lang. Kung nagmamahalan kayo, nalalaman ng lahat ng tao na mga tagasunod ko kayo. Amen. So, nakita po natin yung kahalagaan ng love, yung pagmamahalan bilang mga magkakapatid. Ito yung nagkakagatan. Yung reason, balikan ko lang, why sinulat ni Pablo ito? May problema sa church. Ano po? Salamat sa Panginoon, wala dito. Amen. Ay, kasi sinasabi ng Biblia sa Galatia, alam pa ninyo sinasabi sa Galatia, pinalaya kayo, Hana. Hindi para gawin kung ano yung gusto po niya,
Ano yung ibig sabihin yung kung ano yung gusto niya? Kasi may mga bagay kasi sa, ano kung minsan, na, yung puntong, sister, gusto ko ito. Sabi ng isa. Eh, ayaw. No, ayaw, hindi ayaw ko. Nagkakaroon ngayon ng yung hindi pagkakasundo. Kung minsan kasi may mga bagay na mga gusto natin, hindi nangangahulugan na hindi pwede. No? Maaaring sa mga susunod na panahon pwede siya. Ngayon hindi. Pero sa susunod na panahon pwede na. Ano po maghintay ka, magparaya ka? Ano po? Sa Galacia po, mayroong pangyayari na huwag gamitin itang kalayaan, itang power to yung bagang para magawa yung ginugusto mo. Ako minsan nagsasanhiyan ng yung pag-away-away. Dapat always give yung puntong yung lagi mong inaalaala yung kapakanan ng iba. Hindi dapat yung pinapahigit mo yung sarili mo. Kaya minsan may pinasa si Pablo sa kanila ganito. Kapag kayo nagkakagatan, mauubos kayo. Hello? Nandyan pa po ba tayo? Kapag kayo na nagkakagatan, mauubos kayo. Kaya nga kapag ang mga Kristiyano po nagmamahalan, by this, everyone will know that you are my disciples. Tindi. Malalaman na kayo ay mga disipulo ko. If you love, conditional po yun. Kaya nga if, kung tayo po ay nagmamahalan. Kaya nga, mahalaga. Kaya yung pagmamahalan. Kaya nga, mga kapatid, siguraduhin natin ang unang napapansin sa atin ay ang kabaitan. Maganda po yun. Maganda po ito. Dapat nakikita po sa atin yung kabaitan, hindi po yung tigas ng ulo. Amen. Dapat po yun ang nakikita. Ay, gagana ka na. Mga kapatid, ang mga Pariseyo po sa Biblia, alam po ba ninyo yung the meaning of Pharisee? Alam po ba ninyo yung ibig sabihin ng Pariseyo, kapatid? Nakakalungkot man, pero medyo pangit siya. Yung ibig sabihin, yung meaning po ng Pariseyo. Baka may nakakaalam. Mapagpaimbabaw. Yun po ang ibig sabihin. Kapag sinabing Pariseyo po, mapagpaimbabaw. Pariseyo. May hamon ako dito, huwag lang Kristiyano sa bibig, maging Kristiyano sa pakikitungo. Amen po. Palakpakan natin ang Panginoon. Pangalawa po, na punto po natin, wala nang mali ito. Love is tested by those hard to love. Gusto na anong ibig sabihin mo dyan? Siyempre may sarili akong Tagalog dito sa aking kuligo. Ang pag-ibig ay nasusubok sa taong mahirap mahalin. Amen. Naalala po ba ninyo yung sinabi ko na natetes yung love po natin o masasabi po natin na natagpuan mo na, natuto ka ng umibig kapag ka naibig mo, yung likuran pala niya ay galit ka na. Diba? Kapag ka natutunan mong mahalin yun, biyasa ka ng lugod. Biyasa ka na. Amen. Ang pag-ibig ay marunong magtiis. Amen po. Kaya nga, yung pong 1 Corinthians chapter 13, verse 4, love is patient. Love is kind. Ang taong may pag-ibig ay mapagtiis. Amen po.
mabait, pumasungit. Amen. Alam mo rin yung ibig sabihin ng mabait? Ano yung ibig sabihin ng mabait? Tinatagalog lang ninyo, kinapangpangan lang ninyo eh. Ibig sabihin ng mabait? Pwede po. Ibig sabihin mabait po, nalalapitan. Tanungin natin ating mga sarili ngayon na kokorek natin. Mabait nga ba ako? Matitest natin ba ang sarili natin? Kapag ka mabait ka, nalalapitan ka. Hindi yung puntong ang Kristiyano, isa sa mga gift ng mga Kristiyano, yung mayroon siyang tinatawag na discerning spirit. Mayroon ating tamong gift makanyan. Discerning spirit. At tuloy, kapag ka mayroong nalapit sa atin, na-discern natin, inuuna na. Alam mo, nung nakarang araw, magbayad kaming kuryente. Anong dagol kapatid? Yung may tuition yung anak ko. Tuition siya. Binayaran ko tuition ng anak ko nung nakarang araw. Ang laki din. Tuloy yung yung lumalapit, nahiya nang sabihin yung talagang sadya. Nano palang sadya mo na nang nilalapitan. Mga masyal ko mo, burida ka mong kumustahan. Bakit? Siyempre, parang nakita niya na mas matindi ba yung problema niya sa kanila. Pero man totoo. Talaga bisang magpara. Di ba? That is, yung kakaiba sa atin. May discerning spirit po tayo. Alam po niyo mga kapatid, bilang mga Kristiyano, bilang mga tinawag ng Diyos, maganda po na maging mabait po tayo. At siyempre, yung sinasabi po natin na patience, yung pagpiliin po natin, sino sa atin dito na yung puntong yung anong sabi niya ito? Yung puntong hot-tempered. No? Dalawa lagi ang pagpipilian natin dyan eh. Yung maging mahinahon at maging, sabi natin yan, yung mapali. No? Alam mo niyo, being a Christian po, yung dalawa na pinagpipilian dyan, lagi sana natin pilitang maging mahinahon. Yun po dapat. Hindi po yung maging mabagsik. Kapag siyempre po, yung katawan natin kung minsan, ay nandun po na, yung silakbo ng dugo po natin. Pero tip ko po, kapag dumadating na yung punto na gano'n, piliin po natin, kakausapin natin yung sarili. Sarili, maging mahinaon ka. Amen po. Kapag kinausap mo na yung sarili mo na gano'n, naging mahinaon ka natin, naging mabait ka, naging, tapos yung sabi, love, ay yung kind. Di ba? Maganda po yun, kapatid. Ang pag-ibig ay marunong magpatawad. Ito matindi. Nagpapatawad. Kaya, Colossians chapter 3, verse 13. Ayun po. Sabi sa pagkakatagalog, thank you, Bro Jonathan, magpasensyahan kayo. Hindi ito Iba ito nakuha mong salin niya ni bro. Kasi kukwentuhan po kami kanina, nag-download ako, pastor. Kakaiba ito. Sabi niya, magpasensyahan kayo sa isa't isa at magpatawaran kayo kung may hinanakit kayo kanino man dahil pinatawad din kayo ng Panginoon. Yun po yung tama. Huwag ka nang magmataas. Magpatawad ka na. Pagpasensyahan mo na. Bakit? Kasi pinagpasensyahan ka ng Panginoon eh. Kaya nga sa kudigo ko sa pagkaka-English, ganito eh. Forgive as the Lord forgive you. Pinatawad tayo ng Panginoon eh. Magpatawad. Alam mo, may nakagawa tayo sa atin ng hindi maganda. Magpatawad ka na. Amen. Kapag ka nagpatawad ka, sinasabi ko sa inyo, aaliwalas po ang mukha mo. Amen. Aaliwalas ang mukha mo. Hanggat hindi ka nagpapatawad, magkakaroon ka ng tawag dito, yung wrinkles.
Tama po. Wrinkles ba? Oo, wrinkles. Hindi po eye bag. Sapat ko pong eye bag eh. Abo, kababasa yata. Minsan mababad ka sa nagkakaroon ka ng eye bag. So, mga kapatid, ulitin ko pa at idiin, forgive as the Lord forgive you. Magpatawad po tayo. Patawad po tayo. Pinatawad. Ano kaya kung hindi tayo patatawarin ng Panginoon? Nakalulusta mo po. At syempre po, lako tayo tang mapagkunwari. Dapat kapag nagpatawad po tayo, yung totoo naman. Amen po. Hindi po yung kunyari pinatawad natin, pero kitang kinubluban na, at yung pala ka rin. At yung pa nakasulat pa. Dapat totally po binubura po natin. Amen po. Binubura po natin. Ang pag-ibig ay nagpapakita ng awa kahit hindi deserving ang tao. Oo. Minsan po, alam po na nyo, yung salitang deserving, pwede natin i-apply sa sarili natin yan. Bagamat mamaya makikita natin, isama ko na, sarili natin. Alam po ba ninyo, isipin natin, deserve po ba tayo sa Panginoon na mahalin? Alam po rin, sinasabi ko po totoo, Ali po. Pero minahal pa rin tayo ng ating Panginoon. Amen. Nandyan pa po ba tayo? Parang medyo serious, ano po? Dapat lang din naman, serious. Pakiramdaman niyo po ang salita ng Panginoon. Pero kayo pumatudtud. Amen po. Hindi tayo deserve doon sa love ni Lord, pero liguran na katama. Kaya nga mayroon payo ang ating Panginoon. Bro Jonathan, Luke chapter 6, verse 27. At hindi po niyan. Sinasabi niya, ngunit sinasabi ko sa inyo na mga nakikinig sa akin, mahalin ninyo ang inyong mga kaaway, maging mabuti kayo sa mga galit sa inyo. Matindi. Kaya ninyo yan? At hindi po. Yun po yung kakaibang turo po ng ating pong Panginoon. Sa pagkaka-English, ganito, Bro Jonathan. Love your enemies. Do good to those who hate you. Amen. Ulitin ko love your enemies. Kaya po natin Sinasabi ko pong totoo, Ali. Gusto mong makayanan? Gusto mong makayanan na mahalin ang iyong enemies? Salpantaya ka kang Kristo. Tanggapin mo Kristo king puso mo. Amen. Maging totoo Kristo sa puso mo. Sapagkat sinasabi nga ng salita ng ating pong Panginoon, kung hindi ako magkapali sa aking memory. Galatians 2:20. Sige nga bro, kain natin ita. Galatians 2:20. Ang sabi po niya, namatay akong kasama ni Kristo sa krus. Di ba? Hindi na ako ang nabubuhay sa aking sarili, kundi si Kristo na. Ipinamumuhay ko ang buhay kong ito sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na nagmahal sa akin at nag-alay ng buhay niya para sa akin. Yung unang bahagi, gusto ko makita natin ito. Hindi na ako ang nabubuhay sa aking sarili. Yung salita na hindi na ako nabubuhay sa aking sarili. Kapag kasi yung sarili, si Pablo ito si Pablo, kung namubuhay siya sa kanyang sarili, nagyo ay naluguron. Pero dahil nga si Kristo ang nabubuhay sa kanyang sarili, nagyo no. Kaya sabi ko nga yung tanong ko, hindi natin kaya ito. Pero kung si Kristo ang nabubuhay sa atin, agyuta mo. Amen po. Agyuta mo luguron. Amen po. Sinasabi ng Lord natin, sinasabi ng Panginoon natin. Ulitin ko, love your enemies. Matindi. Kalaban mo, mamahalin mo. Anong klaseng, ano yan? Katuruan. Kaya nga kakaiba po ang
ang Kristiyano. Amen po. Do good to those who hate you. Idiin ko yung salitang hate. Galit. Hate. Isipan mo. Gawan mo ng mabuti. And actually, mayroon ka dugtong yun eh. Ipanalangin natin, ipanalangin at pagpalain na. Agyugyo mo po ita, ipanalangin. Kaya sa kodigo ko, ganito yung sinulat ko. Ipanalangin natin ang taong, o ang mga taong, halimbawa marami sila, ipanalangin natin ang mga taong nakasakit sa atin. Hindi siraan. Tambalo, balo mo kaya. Makanya ning gewa na kanako. Gwa kalingwan. Balo mo, bro. Nakatsura o galing. Ilan sa atin nagagawa na, imbis na ikismis, panalangin ko na. Minsan po, uling itamo po na, laman tamo. No po. Minsan po magkamali tamo. No? Minsan po, agagawa tamo itang ikwento natin. Pero, mali pala yun. Kaya kung halimbawa nagawa natin yun, pagsisihan na natin. Amen. Sabihin natin, Lord, I'm sorry po. Patawarin mo ako, Panginoon. Saan nakagawa tayo ng ganun? Pero, pag, kita mo, mali. Sorry, Lord. No? Pastor Doms, meron ka bang halimbawa na yung pwede nating gawin na para ilarawan yung lugod na kahit hindi deserve? Meron. Yung the good Samaritan. Daldal na po niya po. Alam po natin. Alam po niyo itong na-hold up. Yung ginawa ng masama at saka itong Samaritano, dapat magkaaway yan. Magkaaway sila. Hudyo eh. Yung hinold up. Ang mga Samaritano kasi, naburing pigsabyan. Itinuturing nila ang mga Samaritano na marumi. Bakit? Hap-hap sila eh. Mga hap-hudyo. Ano kasing tawag natin sa yun? Mistiso. Yung mga Samaritano, kapatid, baka hindi niyo alam, paalala ko po. Ang mga Samaritano po, mga Hudyo rin yan. Pero, sila po ay hap-hap. Mistiso. At ang turing sa kanila ng mga pure na Hudyo, marumi. Kaya nga ni kausapin nga, hindi kinakausap ang mga Hudyo ng mga Samaritano. Kaya nga doon sa, alam niyo yung will, yung balon. Ano kasi yung kwento sa balon? Mayroong nag-iigib na babae. At yung rin, nandun ang ating Panginoong Jesucristo. Nabigla po ang babae sapagkat kinausap siya ng ating Panginoon. Amen. Kasi nga, doon mababasa natin, kasi sinasabi na, hindi kami dapat kausapin, marumi kami. Bakit ikaw kinakausap mo ako? Di ba? Yung pong na-hold up, hindi man talaga, dapat magalit siya sa kanila. Sa taong yun. Bakit? Kasi nga itinuturing silang marumi. Hindi sila kinakausap. Pero ano ang ginawa ng Samaritanong ito? Tinulungan niya. Hindi po ba? Nakita natin. Tinulungan niya itong na-hold up na ito. And ito po yung magandang halimbawa na dapat na makita sa atin being a Christian. Being ka pa, bro? Opo, totoo po ito. Being a Christian, bilang mga mananampalataya, makita sa atin yung lugod. Hindi po doon sa mga bagay-bagay na yung umiibig lang sa atin. Sabi ko nga, kung minahal po natin yung nagmahal sa atin, anong impact nun? Anong dating? Ano yung impact noon? Normal lang yon. Kasi inibig mo siya. Mahalin ka rin niya. Pero yung matindi dito, yung puntong galit ka sa kanya pero minahal mo pa rin, iba yun. Amen po. Sa kabila ng galit ka sa kanya,
ang tindi yung ginawa sa inyo ng kasamaan, minahal mo pa rin. Siniran mo pa rin ng Word of God kasi gusto mo siyang maligtas, ayaw mo na pupunta sa impyerno. Amen? Sunday school natin kanino, life after death. Makakatakot yung mamatakot ni Madam Aileen eh. Sa linggo, yung final, na makikita natin, maging maranong kayo. Life after death. Dahil sa pag-ibig mo, natatalo niya. Yung pagmamahal mo sa Kanya, yung pag-aayaw mo, pagdidisgusto mo na yung taong ito, muntaya impyerno. Natatalo siya ng iyong galit. Dapat ganun po tayo bilang mga Kristiyano. Ibinabahagi mo, alam mo muntaya impyerno ito kapag hindi niya nakilala ang Panginoon. Kaya dapat i-share ko sa kanya ang Word of God. Invite ko siya. Gawan ko yung ganaganap. Gagawin ko ang lahat ng pwede kong gawin para madala ko siya sa Panginoon. Amen. Hello, nandyan pa po ba tayo? Palakpakan natin ang Panginoon. Sige po. So, be good example. And number 3, last but not the least. Pangatlo na tayo. The greatest love requires sacrifice. Amen. Nanon po sabihan nito, Pastor Doms? Isalin natin sa Tagalog. Ang pinakadakilang pag-ibig ay may sakripisyo. Amen, dapat nagsasakripisyo po. At syempre po, ipinakita ni Kristo, ipinakita ng ating Panginoong Hesus Kristo ang tunay na pag-ibig. Doon nga sa Romans chapter 5 verse 8. Ipinakita ng Diyos sa atin ang kanyang pag-ibig sa ganitong paraan. Kahit noong tayo'y makasalanan pa, namatay si Kristo para sa atin. Kalinaw na po. Hindi na po kailangan ng mas talagang napakalinaw. Ano po? While we were still sinners, Christ died for us. Sabi po ng salita ng ating Panginoon. So kapatid, magmahal tayo kahit walang kapalit. Dahil ganun tayo minahal ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. Ito, balik tayo sa mundo. Alam po ninyo, sabi ko nung nakaraan, hindi naman talaga tayo marunong umibig. Biyasa tanang magmahal na lugod na po. Siyempre, Kristiyano na tayo. Pero ang katotohanan po, tamo po, biyasang lugod. Amen. Nagmamahal lang tayo ngayon. Natuto lang tayo magmahal because of God. Natuto tayo sa ating Panginoon. Bakit? Paano tayo natuto? Ano yung natutunan natin na klase ng pagmamahal? Antindi po. Kasi nga, ito ulitin ko pa, while we were still sinners, makasalanan, minahal tayo ng Panginoon. Ang dati nating alam na pag-ibig, yung pong kapag ka nagbigay tayo, naghihintay tayo ng kapalit. Ganun. Salamat po sa ating pagmamahal. Natuto po tayo. Kapag ka nagkaloob po tayo ng ganun, tamo manayang kapalit. Pero alam po ninyo, given na po ito. Opo. Kapag ka tayo nagbigay ng lugod, pagmamahal, o ano pa man, sa pangalan ng ating pong Panginoon, Ingino, suklian na. Andiyan nga kabisa, Ingino. Ang Panginoon natin, hindi ka napansin ng iba, hindi sinuklayan ng iba, Ingino. Hindi niya limot ang ginawa mo. Susuklian ka ng Panginoon. Anong ibig mong sabihin, Pastor, susuklian ka? Ano po? Siyempre, bibiyayaan ka ng Panginoon. Amen po. Bibiyayaan ka ng ating Panginoon. Ang pag-ibig ay hindi lang damdamin. Damdamin natin. Kundi nga ito, pagbibigay, pagkakaloob. Kakaloob. Basahin natin ulit, John chapter 15 verse 13. Walang pag-ibig na hihigit pa sa pag-ibig ng isang taong nag-alay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Greater love
has no one done this, to lay down one's life for one's friends. Ginawa yan ng ating Panginoong Jesucristo. Ano po? Hamon po sa bawat isa sa atin. Matuto po sana tayong yung pong sabi natin sa sacrifice. Ano po? Mag-sacrifice. Lalo na po sa gawain ng Panginoon, sa paglilingkod, sa mga kaibigan natin. No? Siyempre po, una na po dyan sa ating mga mahal sa buhay. Yung pong time, yung convenience, sana po, matuto tayong magsakripisyo. Alang-alang po sa ating kapatid. Siyempre, sa gawain ng ating pumpay. Pastor, nabanggit mo yung time. Ay, paalala ko ulit. Araw ng linggo is for God. Amen po. Sana po, huwag mabigat yung paano po natin. Maglingkod sa Panginoon tuwing linggo. Panghuli po, sabi po natin dyan, ang pag-ibig ay desisyong pinaninindigan. Pinaninindigan muna. Ano po? Minsan may payo tayo sa kasal. Ano po? Sa kasal, pagka yung marriage, hindi yung parang pagkain na pagka isinubo mo, na may pali ka, iapsa mo. Hali po. Ang pag-ibig ay desisyong pinaninindigan. Amen po. Pinaninindigan. Manindigan tao. Amen po. Sinabi nating mahal natin, panindigan mo. Amen po. Sinabi nating mahal natin si Lord, panindigan mo. Amen po. Minuran niya mong bagya. Ay, intindihan na siguro naman ni Pastor. Mumuran lilintik. Atin kang paninindi. Kasi ganito. Atin kang paninindigan ka. Kapatid, ala po. Panindigan. Asbook mo. I love you, Lord, mo. Ana, I love you, Lord. Pagka may biyaya, ano po. Pero itang puntong kasakitan, daratang po'y matinding pali, panahon. Marami pong hindi nag-church dahil sa matinding init. Pero iba po dito sa Faith Assemblies of God. Po? Marimla po kilob. Amen po. Kaya walang dahilan Walang dahilan po para hindi po natin sambahin ang ating pong Panginoon. Mga kapatid ko, bilang panghuli ko sa ating pong mensahe ngayong umagang ito, gawin po nating lifestyle ang pag-ibig niya. Hindi lamang po mood. At hindi lamang po yung okasyon. Halimbawa, ito ngayon, Valentine's Day, sabi ng mundo. Lugod tamo. Dapat. Ulitin ko gawin nating lifestyle. Lifestyle. Nakikita lagi sa atin yung love. Ang Valentine's Day, mga kapatid, ay isang araw lamang. Pero ang Kristiyano, dapat po araw-araw nagmamahal. Huling talata po na nais kong basahin. 1 John chapter 4, verse 8. Ano pong binabanggit sa
1 John 4:8. Ang sino mang hindi umiibig sa kanyang kapwa ay hindi kumikilala sa Diyos dahil ang Diyos ay pag-ibig. Na, because God is love. Whoever, hanangapin po, does not love, does not know God. Tindi? Does not know God. Hindi daw natin nakikilala. Hindi raw niya nakikilala ang Panginoon. Bakit? Because God is love. Dahil ang Diyos ay pag-ibig. Kaya nga sabi ko, itong hamon natin dito, sa ating pong paglilingkod sa Diyos, sa simbahan, ito po, sa paglilingkod natin. Mga workers, lahat po tayo. Bago tayo maglingkod, siguraduhin nating tama ang ating puso sa ating pong Panginoon. At siyempre po sa ating pong kapwa. Amen po. Kaya nga bilang mga tinawag ng Diyos, ay tiyakin po natin sa ating po mga sarili, namumuhay nga ba ako sa pag-ibig? Ano po? Love beyond the day. Amen po. Love beyond the day. Pag-ibig na hindi. Kasi tuloy nun, isang araw lang. February 14. Ulitin ko po't idinidiin. Ang love po, ang tunay na love sa Panginoon, na naglilingkod sa Panginoon. Araw-araw. Lifestyle. God bless everyone. Manalangin tayo sa Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, God. Hallelujah. Oh, Jesus, we worship you. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa oras na ito na narinig po namin ang iyong mensahe. Panginoon, gawin mo itong inspirasyon sa amin po mga buhay. Maglingkod po kami sa iyo. Love, Panginoon. Maging totoo sa amin pong mga puso ang pag-ibig niya. Salamat ng madami sa paalaala mo ngayong umagang ito. God, is din pong kunin namin, Panginoon, yung salitang pagpapatawad. Salamat po, Panginoon. Pinatawad mo kami. Minahal mo kami. Hayaan mo, Panginoon, sa amin po mga buhay. May isang pamuhay din namin ito. Yung magpatawad kami at magmahal at gumawa ng mabuti sa amin po mga kapwa. Maraming pong salamat. Muli, Ama, i-bless po ninyong bawat isa sa amin. Pagpalain po ninyong bawat isa sa amin. Sa oras na ito, Panginoon Diyos, nais kong samantalin yung pong punto na kapag, kung sakali man, Panginoon, mayroong mga kapatid na mayroon pong problema, sakit, karamdaman, nanghihina marahil sa spiritual. Lord, i-bless mo po sila, Panginoon. Palakasin mo po sila. At nanalangin ako, Panginoon, sa oras na ito na kami ay maging masaya na naglilingkod sa iyo, maglilingkod sa iyo, Panginoon. Gawin mo kami masigasig, Panginoon, na maglingkod sa iyo. Tulungan mo po kami sa aming mga kahinaan. Tulungan mo kami na maging matapat sa iyo, Panginoon. Maraming po salamat. Muli, bless everyone. Sa matamis at sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Yesus na aming tagapagligtas po ang aming sama-samang panalangin. Amen and amen. Praise God po. Praise God. Salamat po sa Panginoon. Pansamantala po, tapos na po ang ating gawain ngayong umagang ito. At 15 na po ngayon, bago tayo closing prayer po, sa darating po na Sabado ay mayroon pong tinatawag na mission conference doon po sa kasing lugar to? Sa San Fernando, saan kasing lugar ito? Sa Mexico. Opo. Sa Mexico Mini Convention Center. Alauna po hanggang alas 5 ng hapon. No po. Sa mga gusto po na, sa mga mayroong sasakyan, kung gusto po ninyong
pumunta, kapunta po tayo doon. Tawag nito. At parang nahiya po akong sabihin sa inyo, pero lalakasan ko na pang loob ko. Kasi po, mayroon pong tinatawag na mission offering. Ano po? Mayroon pong mission offering. Gusto ko sana makiusap sa inyo. Diyan, any amount po sana. Any amount. Diyan, sabi ko nga, may ano po natin, may maambag po natin dito. Pupunta po alibang bansa. Ano, kung saan-saan. Hindi man tayo nakapunta sa ibang bansa, pero yung pesos po natin, liitan po natin, makarating po alibang bansa, mag-mission niya po. So, kaya mission conference nga po ito. Itong malilikom ngayon na halaga, dadalhin po natin doon. Any amount. Any amount po. At kaya ko nasabi na ano po, kasi ating ko pang metong pakisabi po, ito kasi parang required po sa atin kasi ito eh. Kumbaga ay parang, pangit naman pastor, yung parang sa pilitan. Hindi po, napagkasunduan kasi natin ito na yung immediate family. Ano po yung immediate family? Yung tatay at saka nanay. Yung mga kapatid, wag na lang muna. Yung tatay lang at nanay. Kapag tayo po ay namatayan, ay nagbibigay po tayo ng 50 pesos. Kaya din, kung halimbawa yung kapatid mismo ang namatay, dinalan. Ano po, yung kapatid mismo. Yung isa nating kapatid, Sister Maika po, yung father po niya, Meteya po. Tula pa po rin, hindi pa po nakalibing. Ngayon po, atin tamo pong obligasyon po na 50 pesos lamang. 50 pesos lamang po. Sana po, kindly po, ibiyeta mo po kang Sister Nita or kay Sister Auring. Pagkatapos po noon, actually nakakuha na po ako, kukunin ko lahat yun, tapos isend ko po sa GCash. Ano po, para sa ganun po ay maano naman po nila. Okay lang po ba yun? Sana po ay intindihan niyo po ako. At kasama na po yung ating pong second love offering. Bahala mo at bahala po. Amen. Sabi ng Biblia, better to give than to receive. Amen po. Okay, manalangin po ako para sa second love offering. Lord, salamat po sa pagkakataong ito na kami po yung makapag-second love offering. Bless every gamat, Panginoon, na magkaloob. Pagpalain mo po ang bawat isa. At gawin na rin po, Panginoon, para po sa aming kapatid, Sister Maika. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Sige po, Sister, habang kinukuha po yung mga offering po natin, yun nga, Sunday school po natin, 9 o'clock every Sunday. Iba-iba po yung topic po natin dyan, pero yun nga, yung topic po natin this coming Sunday is, yung pag-aaralan po natin is life after death. Ano po? Buhay po pagkatapos ng kamatayan. Napakaganda po yung ating pong topic. With that po, thank you very much at pagpalain po tayong lahat ng ating pong Panginoon. So, okay. Yung announcement po natin, si Sister Jamela po, yung ating pong magiging MC sa linggong darating. At si Mrs. po, yung ating pong opening prayer. Okay. So, praise God. Hallelujah. So, okay na po ba? Okay na po, sister? Okay na po. Apo, sister. Okay. Okay po,
salamat po sa inyong pong kindness, sa inyong pong kabutihan. Ano po, salamat po at i-bless po i-bless po kayo ng Panginoon. Ano po? Okay. Tikduta na po for the benediction prayer. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Muli po, Panginoon, salamat sa ginawa mo sa aming kalagitnaan ngayong umagang ito. Muli po, nananalangin po ako. I-bless mo po ang bawat isa. I-bless mo po, Panginoon, ang aming po mga buhay sa lahat ng aming po mga pangailangan. Mga kapatid ko, itaas po natin ang ating kamay sa Panginoon. The grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the communion of the Holy Ghost be with you all. Ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng malakas na Amen and Amen. God bless everyone.